Dalawang higanting bagyo, babala ng kalikasan. Sa loob lamang ng 2 linggo, 2 super typhoon ang sunod-sunod na tumama sa Pilipinas. Una, si Bagyong Rosing na humampas sa silangang bahagi ng bansa. Nagdulot ng matinding pagbaha at nagpalubog sa maraming kabahayan. Halos di pa natutuyo ang mga kalsada at bakas ng trahedya. Dumating naman ang mas malakas na Bagyong Amihan na tila pinunasan ang natitirang lakas ng mga mamamayan. Sa mga evacuation center, makikita ang mga pamilyang muling nagsisiksikan, mga batang umiiyak, matatandang hindi alam kung saan magsisimula muli. Parang walang katapusan, sabi ng isang inang nakatira sa tabing dagat. Bago pa kami makabangon, panibagong unos na naman. Muling nabuksan ang usapin ng climate change. Ayon sa mga eksperto, hindi na ito basta natural na pagbabago sa panahon, kundi resulta ng sobrang paggamit ng likas na yaman, polusyon, at kawalan ng tamang paghahanda. Tumaas ang temperatura ng dagat, kaya mas nagiging malakas ang mga bagyo. Marami ang nagtatanong, handa ba talaga ang gobyerno? Sa kabila ng mga babala ng mga siyentipiko, kulang pa rin ang mga drainage system, mahinang early warning system, at mabagal ang relief operations. Habang patuloy na nagdurusa ang mga mamamayan, tila paulit-ulit ang kwento ng pagkasira at pagbangon. Ngunit sa kabila ng unos, nariyan pa rin ang diwa ng bayanihan. Mga volunteer, kabataan at simpleng mamamayan nag-aabot ng tulong, pagkain at dasal. Sa bawat patak ng ulan, may panibagong aral na ang climate change ay hindi na problema ng kinabukasan, kundi ng ngayon. At habang muling sumisikat ang araw matapos ang bagyo, tanong ng marami, hanggang kailan tayo mananatiling handa lang sa pagbangon at hindi sa pag-iwas sa sakuna?